20. And Logan is sound asleep sa likod ng sasakyan niya. Kapag ginaisan siya ng grupo ng mga magnanakaw. Na sinusubukang nakawin ang gulong ng kanyang sasakyan. Sinubukan niyang kausapin ang mga ito ngunit binaril sa dibdib. Pagkatapos ng pag-umol at pamamahala upang mabawi, binaba niya ang sarili niya. Sa halip na ang lalaki ay kumuha sa kanilang mga takong. Matapos masaksihan iyon, nagpa siya silang lumaban, na lumalabas na isang medyo paypang ideya. Naiinis si Logan sa kanila, at nakikitungo sa kanila sa paraang dapat gawin ng isang dating ex-lalaki. Tama ito ang lahat ng dakilang Wolverine. Pagkatapos, nagmaneho si Logan sa malapit na banyo, upang alagaan ang kanyang mga sugat. Edad ay nagsasabi sa Logan, na kasalukuyang huling miyembro ng X-Men. Nagsisimula na ring mabago sa kanya ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Mamayang gabi, makikita natin na nagtatrabaho na siya ngayon bilang limousine driver, sa El Paso, Texas kung saan ipinahayag na hindi. Iba pang mga mutant ay ipinanganak sa loob ng 25 taon. Isang araw nasa libing siya para sunduin ng isang tao gaya ng dati. Nang lumapit sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Gabriela Lopez, humihingi siya ng tulong sa kanya. Sinasabing alam niyang siya ang isa. Ngunit tinatamaan niya si Logan bilang isang kilabot. Kaya tuluyan na niya itong iniiwasan hanggang sa umalis siya. Mamaya sa araw na iyon, bumaba siya sa ospital, upang makakuha ng isang bagay mula sa isang doktor, at bumalik sa kanyang sasakyan. Kaharap niya si Donald Pierce, ang cyborg, chief of security ng isang kumpanyang pinangalanang Transagen. Gustong malaman ni Donald kung nakilala na ni Logan si Gabriela. Sinabihan siya ni Logan na wala siyang kakilala. Pagkatapos ng mahabang araw ng kanyang trabaho, umuwi siya sa isang mabaho, inabandonang halaman sa Hilagang Mexico, kung saan sila ni Mutant Tracker Caleb, at alagaan ng 77 taong gulang na si Charles Xavier. The founder of the Axeman ang lalaking nagpatulog sa akin. Habang lumalala ang balita, si Charles ay dumaranas ng demensya, na nagiging sanhi ng kanyang mapanirang mga telepatikong seizure. Matapos ibigay bilang baliw, sinubukan ni Charles na kumbinsihin si Logan na may bago. Dumating ang mutant, ngunit sa tingin ni Logan ay epekto ito ng kanyang demensya, at hindi siya pinapansin. Samantala, Cal Ivan, napansin ang mga kaguluhang kinakaharap ni Logan sa kanyang kalusugan, kaya sinusubukan niyang kausapin siya tungkol dito. Ngunit gusto ni Logan na manatili si Cal Ivan sa kanyang negosyo. Para sa iyo, aalis na naman siya para magtrabaho ng gabing iyon. Pagkatapos ihatid ang ilang mga kababaihan, nakatanggap siya ng tawag sa taxi na may nakasaad na address, kaya agad siyang pumunta doon. Pagdating niya ay may nakita siyang batang babae, Aura na naglalaro ng bola sa labas ng motel. He parts then comes out para salubungin ulit si Gabriela. Gusto niyang dalhin niya sila ni Laura sa Amerikano, mga hangganan ng Canada, pero ayaw ni Logan na makisali sa kanila. Pagkatapos ay nag-aalok siya na bayaran siya ng $50,000. 20 ngayon. And the rest pagdating nila sa destinasyon nila. Gayunpaman, hindi agad makaalis si Logan, dahil kailangan niyang ipaalam kay Charles sa Calaban. Bago siya umalis, bumalik siya sa plano para ipaalam sa kanila. Ngunit patuloy na nakakatanggap ng mga text mula kay Gabriela, na kailangan na nilang umalis. Oo, magiging ligtas tayo. After assuring Charles na magiging ligtas siya, aalis siya para kunin sina Gabriela at Laura. Pero nakarating na ako sa motel. Nakita niyang patay na si Gabriela. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa halaman, where Calaban asked him kung anong nangyayari. Sinabi niya kay Calaban na mali ang trabaho, at bumalik sa loob. Ngunit napipilitang bumalik, nang makakita si Calaban ng bag at bola sa ball ni Logan. Noon lang, binisita sila ni Donald, na dumating para tanungin ang babae. Kailangan ko ng babae. Alam na si Logan ay ganap na kasangkot. Pero bago pa sila magkaaway, inihagis ni Laura ang isang bakal na beret Donald na nagpatambas sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita si Charles na nagsasabi kay Logan. Si Laura ang mutant na sinasabi niya. Hinatid niya si Laura sa loob. Habang naglalaban at naglalaban, ngayon ay kailangang harapin ang walang malay na Donald. Pagtuturo ng Logan, para itaboy ang katawan ni Donald sa isang ditch ng kalsada at iwan mo siya doon gayunpaman. Habang ginagawa ang kalaban na iyon ay inaatake. Samantala, Logan, nakita niya ang lalaki ni Donald na humahakbang patungo sa kanilang kinalalagyan. At mabilis na kinuha si Charles. Habang inuutusan si Laura na huwag gumalaw kahit 1 pulgada, nabigo siyang makatakas kasama si Charles.
At pilit na tinatalikuran si Laura. Pero kapag sinundan ng lalaki si Laura, mukhang mas kaya niyang hawakan ng sarili mo. Sa panahon ng away sa pagitan niya at ng mga opisyal, napagtanto ni Logan na si Laura ay katulad niya. Halos hindi sila makatakas mula sa halaman. Ngunit mapalad na magmaneho sa isang riles ng tren. Bago ang paparating na tren, nanigal iligtas sa kanila mula sa karagdagang pag-atake mula sa mga opisyal. Bumalik sa halaman, Donald ay papatayin kalaban. Naniniwala akong iniisip mo na ito ay ibang tao. Alam niyang nagkontrata siya ng mga mutant. Sa halip, pinahirapan niya si Cal Eben para pumayag na makipagtulungan sa kanya. Para mahanap si Logan at Laura. Samantala, huminto si Logan sa isang safe zone. Habang naglalaro si Laura sa labas, nanonood sila ni Charles ng video sa phone ni Gabriela. Gabriela, na nagkataong dating nurse para sa isang biotech na korporasyon, Alkaline na transgen. Ipaalam sa kanila ang tungkol sa kung paano ang corporation creative Laura. At marami pang ibang mutant na bata mula sa mutant DNA na gagamitin bilang sandata. Ang mga bata, tapos naging mahirap kontrolin at naisasagawa ng korporasyon. Ngunit Gabriela, sa tulong ng ibang nurse, tumulong na iligtas ang ilan sa mga bata. Charles then reveals na malikhain si Laura sa DNA ni Logan. Ginagawa siyang anak niya. Nadiskubre rin nila sa video ni Gabriela na lahat ng mga bata ay dadalhin sa isang lugar na tinatawag na Eden. So she wished na doon din madala si Laura. Nang gabing iyon, dinala sila ni Logan sa isang casino hotel sa Oklahoma, kung saan sila magtatago, hanggang sa makakuha siya ng bagong sakay sa kanila. At syempre, bagong damit. Samantala, binigay ni Caliban kay Donald ang dating address kung saan si Logan. Sina Laura at Charles noon. Alam mo na kailangan mong magbayad para sa karapatang yon. Logan naman, namamahala upang makakuha sila ng isang bagong biyahe. Lumiko kung alin. He realized na nasa hotel na pala ang lalaki ni Donald. Ngunit salamat sa telepathic seizure ni Charles, na nakakaapekto sa lahat maliban kay Logan at Laura. Nagagawa ni Logan na ilabas ang lalaki bago ibigay. Nakilala si Charles. Tumatakas kasama sina Laura at Charles habang nagmamaneho sila. Ulat ng tagapagbalita, kung paano naging mahigpit ang 400 gas, na may pansamantalang paralisis noong nakaraang araw. Pagkatapos ay iniugnay niya ito sa isang katulad na pangyayari. Nangyari iyon noong nakaraang taon, na nag-iwan ng mahigit 600 tao ang nasugatan. Kinuha ang buhay ng X-Men. Pagkatapos ay pinatay ito ni Logan upang maiwasang magalit si Charles. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Charles na kunin ang kanyang banig, para maiwasan ng mga ganitong pangyayari. Pero sinabi ni Charles na ginawa niya ito para iligtas si Laura. Habang inaangkin ni Logan, nabigla lang siya at nagkaroon ng seizure. Samantala Dr. Xander Rice, dumating ang pinuno ng transisyon upang tulungan si Donald. Sa kabilang banda Logan, sina Laura at Charles, ay napipilitang tumulong sa magsasaka na si Will Manson at sa kanyang pamilya. Pagkatapos nilang makatagpo ng isang aksidente sa trapiko, kasama ang kanilang mga kabayo. Maraming salamat sa iyong tulong. Inalok sila ng kanyang asawa ng hapunan. Ibig sabihin ay magpasalamat. Tumanggi si Logan ngunit iginiit ni Charles noong gabing iyon. Habang si Logan ay sama-sama sa kalooban, para tumulong sa paghabol sa ilang enforcer mula sa isang corporate farm. Dr. Rice naglalabas ng Palakol 24, isang walang kaluluwang clone ni Logan sa kanyang kalakasan. Malikhain yon. Bilang Transition Ultimate Armas, Palakol 24 na impales Charles. Nahuli si Laura at pagkatapos ay darating ang anak upang tumulong. Papatayin siya. Kumuha ng baril ang asawa ni Will para iligtas si Laura. Ngunit pinapatay din ng X-24. Pumunta si Logan para kunin si Charles, na halos hindi humahawak sa ilalim ng buhay. Ngunit pinipilit na lumaban. Nang mapagtanto niyang wala na si Charles. Sa kasamaang palad, X-24 ay mas malakas kaysa kay Logan, making a devil go para ibaba siya ni Logan. Sa kabutihang palad, gagawin ram sa X-24 at pin sa kanya sa kanyang truck. Sa kanyang mga huling sandali, lumabas siya para barilin si Logan, with resentment for ending his family sa isang gabi. Ngunit bumagsak sa lupa dad. Halos agad-agad, naglabas si Caliban ng granada na pumatay sa kanya, at ilan sa mga opisyal ng transgen. Pero sinasaktan lang si Donald. Sinamantala ni Logan ang pagkakataong makatakas, kasama ang katawan ni Laura at Charles. Pagdating ng umaga, ang Palakol 24 ay nakuha mula sa kung saan siya nakaping.
Kasama ang truck ni Will. Bigas ng doktor. Tapos kay Jackson, na may serum na wala sa kanyang proseso ng pagpapagaling. At ginagawa siyang pantay, mas malakas. Samantala, si Logan ang nagmaneho kay Laura at sa kanyang sarili. Pababa sa kung saan niya inilibing ang katawan ni Charles. Pinaandar niya ang sasakyan na hindi umaandar. Sa sobrang galit at pagkabigo, kumuha ng pala si Logan at hinampas ang sasakyan. Relo ni Laura, habang ibinubuhos niya ang kanyang galit sa kawawang sasakyan. At nahimatay kaagad pagkatapos. Nakita rin niya ang isang lalaki at ang kanyang aso na lumabas sa isang kotse sa malapit. Ilang sandali pa, nagising si Logan sa isang maliit na klinika. Matapos alagaan ng doktor, na nagpipilit, na ang Logan ay napupunta para sa ilang mga gawain. Sabi ni, naniniwala siyang may lumalason sa kanya sa loob ni Logan. Pero sabi ni Logan okay lang siya. At pilit na lumabas ng ospital kasama si Laura sa labas. Nagpapasalamat siya kay Laura sa paghatid sa kanya. Kahit na naguguluhan siya kung paano niya siya dinala. Hanggang doon, sagot niya welcome ka sa Espanyol. And that when Logan realized na nakakausap niya. Sa lahat ng ito, pinili niyang manahimik. She sparks Adam sa Espanyol. At pareho silang nagkaaway. Laura, pagkatapos ay nagsimulang bigkasan ng mga pangalan ng iba pang mga bata. Bago kumuha, out ang natitirang $30,000. At ipinapakita ito kay Logan. Sinasabing kailangan nilang makarating sa North Dakota. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Logan na wala si Erin. At iyon, napakaraming kwento ang nabasa ni na Laura at Gabriela. Pero porsigido si Laura, at gusto niyang patunayan ito sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya doon. At tuluyang sumuko si Logan. At pumayag na dalhin siya doon. At isang bagong pasilidad, kung saan ang natitirang mga mutant ay natatakpan. Umorder si Dr. Rice ng tissue na yan sa Calaba. At maligtas, as he a tracker at mataas ang IQ kay NC Donald. Na malapit ang ayusin ang kanyang robotic na kamay. Eto na. Kahit papaano ay nakuha niya ang litrato ni Laura, which has her destination nakasulat sa likod. Masyadong pagod si Logan at bugbog sa pagmamaneho. Pero wala siyang choice kundi kunin si Laura sa kanya. Tinatawag na Eden. 2 beses siyang nakatulog kaya nag-alok si Laura na magmaneho. Tumanggi si Logan at sinabi sa kanya ni Laura na siya ay namamatay. I mean makikita nating lahat yan. But Laura rephrases our sentence. Sinasabing gustong mamatay ni Logan. But she also reveals that. Sinabihan siya ni Charles na huwag siyang mamatay. Nakatulog ulit si Logan kaya sinabihan siya ni Laura na magpahinga. The rest last hanggang gabi fall and see. Dahil wala na silang oras na sayanin. Kinuha ni Laura ang manibela. Dinala sila ni Laura sa isang mountainous region, kung saan natagpuan ni Logan ang kanyang sarili na nagising. Nakita niya si Laura sa taas at sumisigaw ng kung ano sa Espanyol. Pero hinimitay na naman. Mamaya nagising siya para hanapin ang sarili niya. Hold up by a lover at oo nahimatay na naman siya. Sa wakas, nagising na naman siya, sa isang kwarto, kung saan siya inaalagaan ng ibang mutant na bata. Hiniling ni Laura at Bobby na sabihin sa kanya na tulog na siya. Tinanong ni Bobby kung dapat pa niya itong gisingin. Ngunit sinabihan siya ni Logan na hindi at bumalik upang magpahinga. Nang gabing iyon, nagising si Logan mula sa isang bangungot upang makita si Laura. Nakatitig sa kanya. She admits na binabangungot din siya. Dahil sinasaktan siya ng mga tao. Ngunit sinabi sa kanya ni Logan na iba ang kanya. Na nakita ko ng tao. Lumapit sa kanya si Laura. At ipinapakita sa kanya ang isang automonkey sa bala. Meron si Logan. Mga kapitan. Nakatakas siya mula sa pasilidad ng armas, na balak niyang gamitin at magpakamatay. Sinasabi rin niya yun sa kanya. Ito ang inilagay nila sa lahat ng mutant. Kaya naman kaya nitong patayin sila. At gaya ng sabi ni Dr. Charles, gusto niyang gamitin ito para barilin ang sarili. Nagising si Logan, upang malaman na ang mga bata ay nag-ahit ng kanyang balbas na buhok. Para ipamukha sa kanya ang Wolverine na kilala nila. Sinigawan sila ni Logan at nagmamadaling sirain siya. Task him kung bakit nandoon pa sila. Director then informs him na lahat ay binigay hanggang ngayon para makakain. Para sabay silang tumawid sa Canada. Pagkatapos ay binalaan siya ni Logan. Kung mag-aksaya pa sila ng oras, malapit nang makuha ng Transagan ang mga ito. But Rector tells him na aalis sila bukas ng madaling araw. Mamaya pa, inalok ni Rector kay Logan ang natitirang bayad niya. Ngunit tinanggihan ito ni Logan na nagsasabing mas kailangan nila ito. Pagkatapos ay umalis siya ng gabing iyon ay hinanap ni Laura si Logan. At kapag sinubukan niyang kausapin siya,
She expresses her anger na walang mapupuntahan si Logan. Iminumungkahi ni Logan na pumunta siya sa isang bar. Ngunit hindi nasisiyahan si Laura sa ideya. Pinaalalahanan siya ni Logan na nawala si Charles sa kalaban. Salamat sa kanya. He makes it clear to her na hindi siya sasama sa kanila. At galit na lumabas si Laura sa kanya. Sa susunod na araw, nagising si Logan sa isang bote ng serum. At isang tala na nagsasabing, huwag kunin ng sabay-sabay mula sa rektor. Lumabas siya para tingnan. At napagtanto na ang mga bata ay umalis na. Ngunit may isang problema. Nakikita ni Logan ang paglipat. Mga drone at opisyal. Patungo sa direksyon. Ang mga bata ay dapat na nasa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang damit at ang serum. At tumungo sa direksyon ng mga bata. Samantala, nagsimula ng tumakas ang mga bata. Mula sa mga sundalong tumambang sa kanila. Maririnig ang rektor. Sinasabi sa mga bata na tumakbo sa mga bundok. Logan gayon paman. Masyadong mahina para habulin ang mga bata. Kaya hindi niya pinapansin ang rector. Babala at pumalit. Gumawa ng swero, na tumutulong sa pansamantalang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. At palakasin ang lakas. Isa-isang binababa ang mga bata. Sa kabila ng pagsisikap na lumaban. Hanggang sa tuluyang sumagip si Logan. Samantala, patuloy na sinisigawan ng wrecker ang mga bata na tumakbo. Hanggang sa mahuli siya ni Donald. Matapos magkaroon ng flash wound. Samantala si Laura ay napapaligiran ng mga sundalo. Pagdating ni Logan para iligtas, nababaliw na si Laura, at sumali sa Logan Inn. Pagkuha ng isang mahusay na bilang ng mga sundalo. Matapos ibaba silang lahat, napagtanto ni Laura na mayroon si Logan sa buong serum. At ang serum ay nagsisimula ng mawala. Nakita ng dalawa ang ibang mga bata. Binilog na ng mga sundalo. Hiniling ni Logan kay Laura na sumama sa kanila. At sinabihan siyang maghintay hanggang bigyan siya ng senyales. With rector at tinutukan ng baril. Lumapit si Logan sa mga sundalo. Habang nakikita ni Laura ang pagkakataon. Lumabas ang bigas ng doktor para harapin si Logan. Ito ay ipinahayag na. Si Logan ang pumatay sa ama ni Bigas. Taon na ang nakalipas. At ang pasilidad ng armas. Inilantad ng Bigas kay Logan na walang bagong mutant. Ipinanganak ako sa mga nakaraang taon. Dahil sa genetically modified crops. Na malikhain ng Transagen. At ipinamahagi sa pamamagitan ng supply ng pagkain sa mundo. Sa buong usapan, nakuha ni Logan ang kanyang mga kamay sa isang baril. Na ginagamit niya sa pagbaril ng bigasdad at nasugatan si Donald. Na mabilis umatras. Kinuha ni Laura ang signal at agad na umatake. Pagbibigay ng natitirang mga bata. Ang motibasyon para labanan si Logan. Hinahabol si Donald, na nag-freeze X-24 upang pabagalin ang pag-Logan. Nakita ni Laura kung paano ang kanyang Logan. At naniningil sa X-24. Sa sobrang galit, pagkatapos ay binaril ni Donald si Logan sa binti gamit ang isang pana. At nagtangkang tumakas. Kapag pinagsama ng mga bata ang kanilang kapangyarihan para ibagsak siya. Samantala, malaki ang pinsala ni Laura sa X-24. Ngunit itinatapon. Pagkatapos ay ginagamit ng rektor ang kanyang kapangyarihan upang i-flip ang isang truck sa X-24. Natalo ang lahat. Hinihimok ni Logan ang mga bata na iwan si Justin. X-24 na pagtakas. At ibinaon ng Logan sa isang malaking sanga ng puno. Gayunpaman, nakita ni Laura na wala na si Logan. At nilagyan ito ng kanyang adamantium bullet. At nagpaputok ng baril sa ulo ng X-24. Tumakbo si Laura sa kanya at pinalaya. Ngunit sa puntong ito, wala nang magagawa para iligtas si Logan. Sa mga huling sandali, sinabihan ni Logan si Laura na kunin ang kanyang mga kaibigan at umalis. At hindi kailanman maging sandata. Ginawa siya ng paglipat na iyon. Tawag nito sa kanya habang umiiyak. Sinasabing hindi niya siya iiwan. At pagkatapos lang, sa wakas ay kinilala siya ni Laura bilang kanyang ama. Mapayapang dumaan si Logan sa mga bisig ng maliliit na babae. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na si Laura Berry's Logan. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng sermon sa libing. Afterward, Richter tells them na kailangan na nilang umalis. Pero bago sumama sa kanila si Laura, binalingtad niya ang krus sa libingan ni Logan para bumuo ng palakol. Pinarangalan siya bilang huli ng ex-lalaki